ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus pagdating ng Anak ng Tao sa kanyang kaluwalhatian kasama ng lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono. Dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa at parang isang pastor na inihihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Gayon din ang paghihiwalay ng mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kariyaang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig. Sapagkat nagutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom, naging dayuhan ako at pinatuloy ninyo ako. Nang ako'y hubad, dinamitan ninyo ako. Nang may sakit ako, binisita ninyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako." At itatanong sa kanya ng mabubuti, "Panginoon, kailan ka namin nakita nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy, at walang suot at dinamitan? Kailan ka namin nakita may sakit o nasa bilangguan at dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang gawin ninyo sa maliliit na ito ng mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa." Pagkatapos ay sasabihin naman ng mga nasa kaliwa, "Mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko tungo sa apoy na walang katapusan na inihahanda para sa dyablo at sa mga anghel nito. Sapagkat nagutom ako at di nyo binigyan na makakain, nauuhaw ako at di nyo pinainom, naging dayuhan ako at hindi ninyo pinatuloy, may sakit at nasa bilangguan at di nyo binisita." Kaya itatanong din nila, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, nauuhaw, dayuhan, hubad, may sakit, nakabilanggo at di ka namin pinaglingkuran?" Sasagutin sila ng hari, "Talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang di nyo gawin sa maliliit na ito, hindi nyo ginagawa para sa akin." At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa, ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Ang mabuting balita ng Panginoon, mga kapunla. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Naway ang lahat ay nakapagsimba na, o yung mga hindi pa po nagsisimba ay magsimba na po, upang tayo ay makapagpasalamat sa ating Diyos, sa ating Hari na si Hesukristo, na anak at bugtong anak ng Diyos. Sa katapusan ng liturgical kalendaryo ng ating simbahan ngayong taon, nasilip na ba natin ang ating mga sarili, kung tayo ba ay lumago, kung tayo ba ay naging malalim ang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. At pinapaalalahanan po tayo ng Ebanghelyo sa araw na ito, kung tayo talaga ay naging tapat na lingkod ni Kristo, ni Kristong Hari, tayo dapat ay tumupad sa kanyang mga iniuutos. At ano yung mga iniuutos na yun? Mahalin ang maliliit, mahalin ang ating mga kapwa, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Minsan salita lang ang ating mga nagagawa sa araw-araw. Sabihin natin, mahal natin ang ating mga sarili, mahal natin ang ating mga kapwa, mahal natin ang ating mga kaibigan, mahal natin ngunit hindi nakikita sa ating mga gawa. Minsan din po, tayo ay nagiging hipokrito sa ating mga sinasabi. Ngunit tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos na sa bandang huli, sa katapusan ng ating buhay, magsusulit tayo sa Diyos. Magsusulit tayo sa Diyos ng nagawa natin sa ating kapwa. At yung paggawa na yun ay kailangan may kasamang pag-ibig. At ang pag-ibig na yun ay nanggagaling sa Diyos, kay Kristo Jesus na ating Hari. Kaya naman mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating paggawa ng mga mabuting gawa sa ating mga kapwa. Magbigay tayo ng ating mga kinakailangan nila, lalo ngayong mga pagpapasko. Magbigay tayo ng timos sa ating mga nangangailangan. Pag may nakita tayo sa ating mga daraanan, tayo ay makapagbigay man lamang ng konti. At ito ay iaalay natin kay Kristo Jesus, sa ating Hari na ipinagdiriwang natin ngayon. Hindi naman po siguro mahirap ang magbigay kahit konti.
kahit huwag lang naman po yung sobrang konti, ngunit makapagbigay sa mga nagugutom, makapagpatawad ngayong parating ng Pasko, dahil yun ang nais ng Diyos na regalo natin sa Kanya. Yun ang nais ng Diyos na isulit natin sa Kanya sa huli ng ating buhay. Kalooban ng Diyos Ama para sa lahat magkaisa tayo kay Kristo. Dahil ngayon, panahon din pong ito, tayo ay watak-watak, hindi lang sa ating bansa, kundi sa ating digdig. Tayo ay bahabahagi at nagbabangaya kung sino ang tama at mali. Ngunit hanggang sa huli ng ating buhay, isa lang ang katotohanan, at ito ay ang ating Kristo, ang Kristong Haring si Jesus na nabayubay sa krus noong unang Biyernes Santo. Kaya pagsukimikapan po natin sa araw-araw na maging alagad, maging alipin, tapat na alagad at alipin ng Diyos, lalo ni Kristong Hari. At ipagdasal natin ang ating mga kapatid na nangangailangan sa araw-araw, na may malagpasan nila ang kanilang mga pinagdaraanan, ang kanilang hirap sa buhay. Tayo din, ipagdasal natin ang ating mga sarili na makapagbigay tayo kahit kukunting panahon, oras para sa kanila. At pari-pareho tayo magsusulit sa huli sa ating Diyos at sa ating Hari na si Kristo Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pananood at God bless po sa ating lahat. Amen.